Rodolfo Tundan's journey from poverty to prosperity is a true rags-to-riches story. Despite facing ridicule, he remained determined to pursue his dreams. Through hard work and resilience, he launched his own business, transforming his life and inspiring others to overcome their challenges. Rodolfo's success is a testament to the power of perseverance. Nagmula sa Palawan, walang alam kung anong direksyon ng buhay kasi po boss, kung sa hirap at sa hirap lang din talaga pong napakahirap po ng buhay namin noon. Si tatay isang magsasaka tapos si nanay katukatulong lang din naman doon. Pagka magsasaka ka, imbis na gaganda yung buhay mo, hindi po ganun Sinasabihan nilang isang kaig, isang tuka ka Aani ka man, mapupunta lang lahat sa pambayad mo sa utang, sa mga gastusin sa pagpapagawa sa sakaan. Kung sino pa yung nagsasaka ng mga pagkain, sila pa yung walang makain. Nangyari po yun sa amin, boss. Nag-aalmusal pa lang kami. Kulang pa nga po sa aming magkakapatid. Problema namin ay ang tanghalian namin. Ganon, boss, kahirap ang buhay namin. Naranasan nyo ba na asin na lang or toyo na lang ang inuulam? Yes, boss. Napakalaking pamilya po namin. 13 po kayo magkakapatid para lang makatawid sa isang araw. Paano ka naman pinalaki ng iyong mga magulang? Ang ginawa nila sa amin ay step by step. Kasi ang panganay namin, sinacrifice niya yung buhay niya para sa amin. Hindi siya nag-aral para makapag-aral yung mga kapatid niya. Nagtrabaho siya ng maaga. Siya po yung katukatuwang ni tatay sa bukid. Papaila ng troso kasi yun po yung hanap buhay lang po sa amin. Tapos ikaw bilang bata noon, paano ka namumuhay? Sumasama ako sa paglilinis ng mga maisan, palayan. Ilang taong ka nito? 8 years old. Then pagka 10 years old, nagkaroon naman si tatay ng hanap buhay yung tracer. Katukatulong na po ako noon hanggang mag high school. Ano yung tracer? Yun po yung ginagamit pag harvest ng palay. Doon ipapasok yung inaning palay para humiwala yung diamid tsaka sa butil ng palay. Kamusta ang buhay sa bukid nung mga panahon ninyo? Nung high school, sa isang linggo, papasok lang ako 2 araw, 3 araw para makatulong sa mga magulang ko. Pang ilang ka sa magkakapatid? Pang-8, boss. Sa ganong kalaking pamilya, nabibigyan ka pa ba ng pansin ng iyong mga magulang? Yes, boss. Pare-pareho po yung tingin nila sa anak nila. Kahit mahirap lang ang buhay ninyo, napalaki kayo ng maayos ng inyong mga magulang. Yes, boss. Kahit na pinagtatawanan na kami ng ibang tao. Bakit kayo pinagtatawanan? Sabi nila, sa dami namin, paano kami bubuhayin nila nanay at tatay? Oo nga, paano kayo nabuhay? Dahil po sa sipag ng aming mga magulang. Tsaka sa aming magkakapatid, nagtutulong-tulong po talaga kami para makasurvive sa pang-araw-araw na buhay namin. Ikaw ba nung bata ka, may pangarap ka na maging negosyante na asensado ka sa buhay? Wala, boss. Nung bata ako, ang pangarap ko lang daw ay maging tanod. Kasi ang feeling ko noon, siyempre nasa liblib kaming lugar. Pag isa kang tanod sa barangay, napaka makapangyarihan mo ng tao. Talagang baryo. Opo, baryo po talaga. Sa Mariwara, Princess Ordoana, Rapalawan. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Napagtapos din naman ako ng high school din, napag-vocational course din po ako. Ano yung vocational course na natapos mo? Diesel mechanic course po, boss. Paano kayo napagtapos ng pag-aaral ng mga magulang mo at ng kapatid mo? Pagpunta ko nung university, nag-exam ako. Nakakuha ako ng scholar sa first sim. Din yung second sim, itinawid ko kasi 1 year lang naman po yung course Dahil nakapagtapos ka kahit papaano ng vocational, nakipagsapalaran ka na ba? Dumiretso ka na ng Maynila? Yes, boss. Kasi may kuya ako dito sa Taguig nagtatrabaho Pumunta po ako sa kanya para maghanap ng trabaho. Ano una naging trabaho mo? Production support po. Sample, may delivery, may lilinisin na pyesa. Ignorante kasi ako sa lahat ng bagay nung time na yun Nung pumasok ako sa kumpanya, may nakita kasi ako mga machine, boss Gumagalaw, boss, mag-isa. Tinatawag kay kuya, ba't gumagalaw? Sabi niya may program kasi yan Doon po ako nagkaroon ng idea na balang araw mag-aaral ako ulit. Kahit mahina ka pala, as long as interesado kang aralin ito, mapag-aaralan mo siya at pwede siya maging oportunidad. Yes, boss. Magkano yung sweldo mo nun? 250 per day. Sa isang kinsinas po, nag-overtime ako ng 100 hours. Halos din ako natutulog nung time na yun kasi nagigil po ako Bakit ka gigil? Kasi boss, nakaalis na po ako doon sa hirap ng buhay namin sa probinsya. So ayaw mo nang bumalik doon? Ayaw ko nang balikan. Kaya sabi ko, nandito na ako, ituloy-tuloy ko na to. Ikaw ba naniniwala na minsan pararaanin tayo sa sobrang hirap ng buhay dahil ito yung magiging daan para maging matagumpay tayo? Yes, boss. Bago pa ako makarating sa gantong level ng buhay ko, talaga marami akong pinagtyagaan. Tulad na lang po niya, nagtatrabaho ako, nag-aaral po ako, pinagsabay ko po yan. Halos di po ako natutulog sa loob ng isang buwan. Dumarating po sa point na sumasakay ako ng jeep papuntang TESDA. Lagi akong sa tabi ng driver sasakay para at least masabi ko sa kanya na pagka po sa tapat ng TESDA, gisingin niya ako. Minsan, susungitan ka, wala magagawa, lilipat ka ng upuan. Halos isang buwan ko pong ginawa yun. Dahil? Gusto ko pong
pong matuto sa programming. Nag-aral po ako sa TISDA nun. Kahit nakakapagod, mahirap, labas sa kapasidad mo, pag interesado ka talagang gagawin mo ang lahat, no? Yes, boss. Kaya po talaga magsisikap ka para makaraos. Hindi naman lahat magninegosyante. Bakit daw ba lagi ang mga laman ng content ni Boss RDR tungkol sa pagninegosyo? Kailangan talaga maging negosyante yung tao. Pero hindi ko sinasabing lahat. Pero kung may pagkakataon ka para magnegosyo, gawin mo na. Kasi ako, boss, kaya lang naman ako nagka-idea dahil din sa mga boss ko eh. Kasi nung time na programmer na po ako, napunta ako ng Laguna, napunta ako ng Cavite. Ang lagi pong mga kausap ko niyan ay mga boss na po eh. Doon na po ako ng idea na masarap pala may business. Bilang empleyado, ano yung pinakamahirap na naranasan mo na hindi mo makakalimutan? Na lalo pang nagpatibay sa'yo? Nang ibang bansa po ako. Saan? Sa Japan po. Ang akala ko pagdating sa Japan, okay na ako eh. Teka lang, paano ka nagkaroon ng mga documents at mga papeles papunta sa Japan? Anong in-apply mong trabaho? May program ang Pilipinas sa Japan na para sa mga trainee. Trainee ng? Machine operator po. Bali kahit na po programmer na ako, ibinaba ko na naman yung sarili ko para magti-train ako sa Japan sa pagiging machine operator. Pagdating doon sa Japan, pinagtatawanan po ako ng mga nakasama kong Pinoy doon. Kasi siyempre pagdating mo doon, tatanungin ka nila, anong ginagawa mo sa Pilipinas? Sabi ko, programmer, designer ako doon eh. Ba't nandito ka? Tanga ka pala eh. Ang ganda ng sahod mo, nandito ka. Ano sinabi mo? May pangarap ako eh. Ganun lang yung sinabi ko sa kanya. Tapos after nun, boss, tuloy-tuloy na yung buhay ko. Mayroon akong mission kaya pumunta ng Japan. Ano yung mission na yun? Napagbalik ko dito sa Pilipinas, magkakaroon kami ng negosyo ng mga kapatid ko. Malaki naman ang sahod mo. Okay naman ang kinikita mo. Bakit gusto mo magnegosyo? Boss, 1 dosina yung kapatid ko. Kung lahat kami nangangamuhan, walang mangyari sa amin pare-pareho. Paano mo nasabing walang mangyayari sa'yo? Example ko na lang yung kuya ko na veterano talaga sa gantong larangan. Kung hindi po siya napunta sa kumpanya ko, hindi po aalwan ng buhay niya. Pangwalo ka sa magkakapatid pero dahil negosyante ka, ikaw ang pinaka nakatulong sa pamilya. Yes, boss. Paano yung mga aral na natutunan mo sa mga magulang mo kahit mahirap lang sila na nakatulong ito sa pagiging matagumpay mo ngayon sa buhay? Laging sinasabi sa ni nanay, mamuhay ka may takot sa Diyos at gawin mo lagi yung mga kaya sa paningin ng Diyos. Alam naman natin na ang buhay natin ay hiram lang po sa Kanya. Paano naging masaya yung ganong sitwasyon ng buhay ninyo kahit mahirap kayo? Kasi boss, kami mismo magkakapatid, nagkakaintindihan eh. Hindi kami nag-aaway-away. 12 yung kapatid ko pero magkakasundo po kaming lahat. Yun yung naging tulay kung bakit ka naging matagumpay ngayon sa buhay. Yes, boss. Kumba, yun yung ugat eh. Ilang taong ka nag-abroad? 3 years po ako, boss, sa Japan. Okay, and then what happened? Ang first year ko po, boss, siyempre mag-adjust ka unang-una sa language, tapos sa kultura, tsaka sa weather, boss. Din sa second year po, kasi kabisado ko na yung trabaho, pana-YouTube na ako kung paano magtayo ng business. 2 years kong ginawa yun, kaya pagdating ko dito sa Pilipinas, boss, umuwi lang ako ng 1 linggo sa Palawan. Din pagbalik ko ng Laguna, tinawagan ako ng boss ko dati kung ano ba daw ginagawa ko. Sabi ko, wala. Gusto mo ba sa akin? Ito yung asking price niya. Sabi ko, sige po, basta't ito yung trabaho ko dapat. Sales designer lang ako sa kumpanya mo. After nun, kinausap ko siya, boss, hindi ako magtatagal sa'yo. Magtatayo din po ako ng sarili kong business. Pumayag siya. Yes, boss. Masasabi mo ba na yung boss mo na yun, malaki rin ang pasasalamat mo sa kanya? Yes, boss. Kasi sinuportahan niya ako sa pangarap ko eh. So ito na, uumpisa mo na yung negosyo. Sige. Bali, boss, nagsimula kami noon. 2 lang kami ng kuya ko. Yun yung sinasabi ko. Si Kuya Ninyo Tundan. Siya rin po yung vice president ng Arip Maro ngayon. Ang pera ko na yun, sakto lang po pang down sa machine yun na isang Magkano? set. 300,000, boss. Anong machine ito? Milling machine tsaka late machine po. Ano ginagawa nitong milling tsaka late machine? Yung mga parts ng Semicon para sa machine. Semicon, ano yun? Kumpanya, mga bumubuo ng mga parts ng computer. Sila po yun. Tapos, Nag-start na kami, 2019 po yun eh. Tapos dumating naman po tong pandemic. Ang alam ko talaga magsasara na kami. Kaya sabi kong nag-guide din talaga ako ng Panginoon kasi nagkaroon ako ng customer na pagkain po yung operasyon nila. Kailangan po yung tulong namin. ano yung kinailangan na tulong sa inyo? Mga machine parts pa rin po. Sa mga conveyor, pag may mga nasisirang mga bracket, kami po mga naggumagawa na. Tapos boss, after nung pandemic, medyo okay naman. Nakabalik na kami. Doon po kami ulit nagkaroon ng pagkakataon para pumasok sa mga ibang kumpanya. Din po yung mga napasok ko na kumpanya, may mga naging kaibigan na rin po. In-endorse po ako nila sa ibang kumpanya. Doon po lumaki yung market ko. Ano ngayon yung mga malalaki nyong kliyente na hinahawakan? Ano mga ginagawa nyo sa kanila? Mga postcard, mga production table, jigs in fixture nila para sa production. Mga shelves, mga rack. Yes po. Ngayon, may 300,000 ka. Magkano sinesweldo mo nung dati sa Japan? 80,000 to 100,000 monthly. 80,000 to 100,000 monthly. Malaki na yun ha. Bakit mo iniwan? Kasi nga po boss, magtatayo na ako ng kumpanya. Hindi naman lahat ng negosyante yumaman at umasenso. Bakit ang lakas ng loob mo na iwan yung 80,000 na sweldo
versus doon sa hindi ka sigurado? Pag di mo sinubukan, di mo alam kung anong mangyayari. Din ko hindi nag-click yun, di balik ka ulit. Bakit hindi ka nag-hesitate na baka malugi, baka hindi mag-work? Bakit hindi mo naisip yun? Boss, may tiwala ako sa sarili ko, may tiwala ako sa kakayanan ko. Dahil ito ay pinag-aralan mo. Matagal mo ng trabaho. Yes, boss. Ang pinakamagandang oportunidad pala kung gusto mong magtayo ng negosyo is kung ano yung master nila na trabaho ngayon, pwede nilang gawing negosyo. Yes, boss. Ganun dapat. Kung ano yung alam mong trabaho, doon ka muna mag-focus. Then kung may maisip ka pa, next time na lang yun pag okay na tong unang negosyo mo. Ngayon, mayaman ka na. May bahay ka na. Mayroon, boss. May kotse ka na. Mayroon din, boss. Nabibili mo ng lahat ang gusto mo. Nabibili na, boss. Ano yung pinakamalaking lesson ang nakuha mo sa paglalakbay mo sa buhay na yan? Matuto tayong i-develop yung kakayanan natin. Balang araw, ito rin naman ang makatulong sa atin para umasenso ang buhay natin. Ang pag-asenso ng tao nag-uumpisa sa personality development. Ang akala kasi ng marami, ang pag-asenso ng tao nag-uumpisa sa puhunan. Hindi, boss. Marami dyan, boss. Malalaking pera pero pagdating nung time na nagnegosyo sila, nalulugi din po eh. Kasi di po nila alam ang ginagawa nila. Exactly. Marilu Gerondio faced tough times, often struggling to find her next meal. However, in the midst of her challenges, she discovered a business opportunity that transformed her life. By seizing small chances and turning them into stepping stones, Marilu climbed her way to success. Her journey is a powerful reminder that determination and a willingness to embrace opportunity can lead to incredible change. Nagre-repack kami ng mantika, tuyo, asin, tapos inabutan ng mga dimulis. Ibig sabihin, wala talaga kayong bahay. Pinatira lang kami po, hindi kami pinabayad. Tapos may nag-offer ng lote sa katabi ng compound, libre. Nag-squatter kami doon. Saan sa Davao ito? Sa Turil, ay sa Banga, Batulusa. Tapos nagkaroon kami ng sarili ng lupa. Doon nagsimula yung nasanay na ako magtitinda. Ilan taong ka nito? Grade 3 ako noon, parang 9 hanggang grade 6 ako, 12. Naglalako ako ng maruya at saka ice candy. Doon ko natututunan na maganda pala talaga magbenta-benta kasi may nasisiyahan tapos may nauwi kami na Pera. Sa murang edad, natutunan mong maghanap buhay. Opo. Marami kasing mga tao ngayon, sinasabi nila sa sarili nila na kung pinanganak kang mahirap, pamamatay kang mahirap. Anong masasabi mo dito? Hindi po yun totoo. Lahat po tayo may nakalaanan na mga tagumpay. Nasa sa atin na lang po kung paano natin siya abutin. Kasi kahit nga walang mga kamay, walang paa, nabubuhayan sila kung ginagamit na lang yung mindset nila na paano sila mabubuhay. Paano na lang tayo na kumpleto, diba? Ang galing nung sinabi mo na yun, Miss Marilu. Oo nga naman, no? Maraming mga kababayan natin ang may kapansanan. Kahit marami silang kulang sa buhay nila, marami sa kanila umasenso eh. Marami sa kanila nagkaroon ng maginhawang buhay kasi natutunan nilang gamitin kung ano lang yung meron sila. Okay? Habang lumalaki ka, ano yung direksyon mo habang nakakaisip ka, dadalaga ka hanggang sa ikaw ay nagkaroon na ng maaring trabaho o negosyo? After nung nag-graduate ako ng elementary. Public school ito? Opo, sa San Miguel po, elementary school, sa Lubugan po. So, syempre, pag high school, medyo nag-level up na yung mga pangangailangan ng estudyante. Syempre, alam ko sa mama at papa ko, low income lang po kami talaga. Kasi nga, yung papa ko, nagtatrabaho siya sa kamag-anak ko nung nagdala sa amin sa Davao. Ang ginawa po sa amin is, kung sino yung may mga anak na interesado mag-aral sa high school, ililibre ng tuition fee. Pero, kailangan umaabot sa ganito ang grade. Swerte naman ako dahil umaabot yung grade ko sa 83. Nakapasok ka scholar? Nakapasok ako po. During high school ko po, grabe ang hirap din po kasi dalawang lang ang uniform ko. Ginawa ko yung inspirasyon, yung kahirapan sa pagiging estudyante. Balang araw, makakaraos, makakabili rin ako ng kung anong gusto ko. Nag-college ka? Yes po, sa University of Mindanao. Pumasok muna ako ng trabaho para may papaaral. Nakapasok naman ako bilang isang cashier sa Philcris doon sa Sali sa Davao. Nakita ako ng silang dalawa ng mag-asawa. Bakit daw hindi ako nag-aral? Sabi ko naman po na wala po kaming pangpaaral po. Dalhin ko na naman daw yung cards ko doon sa kanilang office. Natanggap na naman. Nakapag-aral ka? Opo. So, in-enroll ka ng kamag-anak mo? Yes po. Tinurn over po nila ako sa government scholar po. Siyempre, pinagbubutihan ko yun. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para lang ma-maintain yung grade. gusto nila. Yes po.
Pero hindi naman lahat ng panahon okay yung takbo ng pang-araw-araw namin. Siyempre, kailangan mo ng Oo. baon. Yes po, pagkain, baon, pamasahe. pangkain. Yes po, lahat po yun. So, paano ka nagbabiyahe araw-araw? Si mama kasi sa sipag din po, sa pag-ahente po. Nakakuha po siya sa isang subdivision sa may Catalunan Grande. So, nakalipat po kami. Medyo malapit-lapit na sa pag-aaral ko dun sa UM. Yun. Parang ano po si mama, parang... Siya ang idol mo? Oh, yes po. Kasi nga, may naabot siya. Yun, nakapag-aral ako. Pero pang araw-araw na gastusin po is yung papa ko, nagtatricycle driver. Hindi lahat ng panahon is okay yung pamamasada niya. Dumating ang time na nasiraan. Naglakad Ang ginawa ko po, nagwa 1, 2, 3 po ako sa jeep. Hindi lang yun 1 time, 3 times po nagawa ko po yun. Pero yung pang 3rd time po na talagang humingi talaga ako ng sorry sa taas kasi wala talaga. Paano yung kain? Paano ka kakain sa eskwelahan? Yun nga, walang kain. Paano mo na lampasan itong mga ganitong klaseng Kasi yung mga kaklase ko, supportive. tinulungan ka nila? Opo. Kumbaga yung mga kaibigan mo nung college ka, talagang tulungan kayo. Malaking pasasalamat po dahil may mga tao na gano'n. Akala ko nung time na yun is hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. So nakapagtapos ka dahil sa tulong din ng mga magulang mo at ng mga classmate mong naging tunay na kaibigan. Yes po. So nakagraduate ka ng college? Yes po. Anong kurso? Accountancy po. So nung nakagraduate ka, nakapagtrabaho ka na ba? Many times na po ako gumagawa ng mga application pero walang nangyari kasi nga nag-experience na lang muna ako na kahit walang sweldo. Saan? Sa land bank po ng San Pedro. Bahala na kung walang sahod. Basta maka-experience lang nga po ako ng pagtatrabaho. Kasi So nga, nakapagtrabaho ka doon sa land bank? yes po, for 2 months. So dahil sa kagustuhan mo na magkaroon ka ng pagkakakitaan, kahit walang sweldo, pumayag ka? Yes po. Karoon ka na ng experience after 2 months. Nakakuha ka ba ng trabaho na talaga? Hindi pa rin po kasi po, nagre-rebelde din po ako nung time na yon. Kasi wala pong tumutulong sa akin. So ibig sabihin, dumating sa point na parang wala kang kakampi sa buhay, na parang walang gustong sumuporta at tumulong sa'yo. Ang ginawa mo sa buhay, Nag-asawa po ako. nag-asawa ka ng maaga Yun na yung ginawa kong exit. para makatakas ka sa pamilya mo. Opo. Kasi nung time na yun, mga auntie ko, ginawa din na akong tindera kapag may piyesta sa mga barangay. So nung time na ginawa na akong tindera, parang ako na yun na nabenta. Ikaw yung nabili. Imbis yung produkto yung mabili, Opo. ikaw yung binili. Yes Okay, po. niligawan ka nung naging asawa mo nun. Yes po. Kasi alam ko yung sa asawa ko is napakasipag. Siya yung breadwinner sa pamilya din po. So nagkatagpo kayo na ikaw bilang isang breadwinner din, no? Yes po. Hindi na po ako nakatuloy sa pinagtatrabahuan ko po sa land bank kasi nga po nabuntis po ako. Nangyari is pinakasal kami. Tapos yung kamag-anak ko na nagpapaaral sa akin, hindi niya gusto yung ginawa ko. Bakit sinayang ko daw yung pagkakataon na pinapag-aral ako. So hindi ko naman yun sinadya pero gusto ko po yung Kumbaga hindi mo inaasahan na mabuntis ka, Yes po. pero gusto mo na mag-asawa. yes po. Kasi nga po sa ganun na panahon, ganun nga sitwasyon, Yun na yung naisip mo Yes nun. po. Para lang maka-exit ka na sa pamilya mo, sawang-sawa ka na sa hirap. yes po, parang nagalit sa akin yung Yun nagpaaral sa'yo. Anong pangalan ni auntie na nagpaaral sa'yo? Belinda Fernandez. Kung mapapanood niya tong video na to, anong sasabihin mo sa kanya? Salamat. Dahil sa kanya, walang presko. Walang fresco. Opo. Paano mo nasabi? Kasi po, siya po yung nag-challenge sa akin. Ilang beses niya po akong nireject. During time na nag-apply ako sa kanya ng trabaho, hindi niya ako tinanggap. Hindi ako tumigil. Siguro mga ilang times din yung lumapit ako sa kanya. Pero ganun pa rin, reject. Pero mahal mo si auntie mo. Yes, wala akong sama ng loob sa kanya. Siguro kung nagtatanim ako ng sama ng loob sa kanya, walang mga blessings na dumadating sa akin po. Correct. Dahil pinahirapan ka ng auntie mo, yun pala yung pinakamalaking blessing mo sa Yes buhay po. mo. Yes po. Kaya ka nagpapasalamat sa kanila. Yes po. Anong masasabi mo doon sa mga taong dumarating ngayon sa pagsubok na parang pinahihirapan sila ng buhay? Yung mga pagsubok na yan, gawin yung inspirasyon sa buhay. Gawin yung fuel sa pag-atin nyo ng goal ninyo, atin ng mga dreams ninyo dahil ang laking tulong po ng mga pagsubok at saka mga pahirap sa buhay. Hindi po yun hadlang para marating nyo po yung mga pangarap ninyo sa buhay. Okay, so ngayon, nabuntis ka, nanganak ka, okay. Anong ginawa mo after that? Yung asawa ko kasi farmer. Tapos may pwesto po kami sa sidewalk along Magallanes Street doon sa Davao, sa likod po ng Sanggunian. So kami nang nagpatuloy doon kasi mas may authorized po yung mga farmer na magtinda doon. So kami na ang nagtuloy. Tinda, Tapos yung binibenta namin doon is yung mga saging, papaya,
Prutas. Yes po, yung mga tanim niya. Kinalaunan, nag-level up na naman kami. Nagpakyaw kami ng mga lansunes. Siya ang nag-harvest. Nangyari ang isang aksidente po. Nahulog po siya sa isang 30 feet na lansunes. Yung kasama niya, medyo lasing. Instead yung tali ng basket ang i-remove, yung tali niya sa katawan yung na-remove. Kaya diretso po siya na nahulog. Tapos bali-bali po yung mga ribs niya. Doon po nag-start yung kahirapan talaga namin na wala na kami halos makain. Yung during nung time na yun is yung eldest na anak namin is nasa 4 months pa lang po. Binapa-breastfeed po lang. Wala na kaming kinakain. Wala na kaming pangbili ng ulam at saka bigas. Dahil kasi wala ka ng paninda? Yes po, wala na kaming paninda. Paano yung hospitalization ng mister mo? Ginalagyan na lang siya ng ng brace para mabalik yung buto niya, para magkalaman ulit. Pero 1 year ko po siyang inalagaan. 1 year ang recovery? Yes po. Dumating yung time na pinakamahirap talaga. Nakakain na kami ng damo. Yung sabi nila na pwede masalad. Ano tumatakbo sa isip nyo na wala kayong pera? Na nung nagtatrabaho yung mister nyo, nagtitinda kayo ng pagkain para sa ibang tao, tapos ngayon kayo yung walang makain? Mahirap po. Dumating yung time po na naniningil na ako sa Diyos. Simula nung bata po ako, bakit wala po ako narating? Parang ginawa ko naman po lahat. Tapos Masipag ka naman. Yes po. Yun pala yung time na nahulog yung asawa ko. Yun pala doon pala magsimula yung lahat. Paano mo nasabing doon nagsimula? Kasi nga po, yung papaya na tanim niya. Kasi during nung time, wala kaming makain. So, yun kinain ko. Papaya? Yes po, Buong papaya. araw? Dahil lang po sa papaya, doon po nag-start yung nakaimbento ako ng shake. Kasi may... Papaya shake? Yes po. Tapos, kasi yung mama ko, ahintay ng mga appliances. May pinahiram siya sa akin na blender. Kasi nga, matigas yung papaya na medyo hilaw. Sinap ko yun. Tapos, nilagay ko sa blender. Nilagyan ng tubig. Wala munang mga timpla kasi nga wala kami. Pangbili. Yan po, yung dinalangin ko po kahit 10 piso lang po meron kami. Nung time na i-blend ko yung papaya, pagtikim ko po ang sarap pala na kahit walang timpla. Kasi matamis na yung papaya niya. Naisip ko po na bakit hindi ko to pwedeng gawing negosyo. 1 week before, nag-announce ang barangay po namin na pwede magtinda yung mga farmer. Tamang-tama naman po yung mga tanim niya na bumubunga na po. Tapos naihinog na? Yes po. Tapos may mga ube, saging. Sumali po kami sa exhibit doon sa barangay po namin. Paano ka nag-start wala kang puhunan? Yung na-invento ko na papaya, gitry ko yun na maibenta ko doon. Tapos yung capital ko, binigyan po ko ng mother-in-law ko ng 200 pesos po. 200 pesos Yes ka po. nag-start? Pambili ng ice, asukal, gatas. So doon po nag-start. Yung 200 ko po na after 2 days, naging 5,000 po. Yung benta namin na 5,000, ginawa naming pang-capital ulit yun sa sidewalk. Bumalik na kayo? Yes po. Bumalik kasi may na 5,000 kami. ka na? Yes po. Doon po nakikita na bumibenta talaga. Yung hiling ko lang na 10 piso, naging 1,000 pa kada araw po. And then? Yun, doon na po nagsimula lahat na step by step na po yung pag-angat. Nandun na po yung mga opportunity na sumasali kami sa mga expo, mga... Exhibit? Yes po, mga exhibit. Doon po ako nakatry na galing sa 5,000, naging 20,000 na po yung pera ko. Nung nakahawak ako ng 20,000, sumubok po ako na mag-travel po, magsali ng mga event. Nag-umpisa ka as mga event-event, Yes mga po. bazaar, bancheto, tiyangge. Yung first 20,000 na ko, parang sinugal ko yun, binili ko yung lahat ng mga pangangailangan sa event muna. Wala pa akong physical na store nung na time na yun. Kasi may nag-advise na may event daw malakas doon sa Tuna Festival sa Jensan. So pagpunta namin doon, sir, wala kaming pwesto. Doon lang kami sa likuran ng mga nagtitinda, parang tinatapunan lang kami. Kasi nga wala kaming pwesto. Bahala na. Yes po, bahala na. Gagawin na lang namin lahat ng makakaya Kasi namin. inubos mo yung 20 Yes po, mil wala kaming kahit pamamasahin na lang pa uwi. Ano nangyari? May isang tao na nagpatulong kami na kung pwede doon kami sa may mga tao. So tinulungan naman po kami, sir. Yung last day na, doon pala yung grabing tao ng dagsaan. Okay. Naubos yung mga stocks namin. So yung 20 mil mo naging Dinoble po. 40,000? Yes po. Okay. And then after that, Doon na sa Davao, may mga events na po doon. Yun na naging inspirasyon ko na yung mga ganun pala, may instant ka pala pag masipag ka lang, matyaga ka lang. so nung nag-i-event bazaar kayo, na nagsimula sa 200 pesos, after 15 years, naging magkano yung pera mo? Hindi ko po siya kasi sir, lahat
lahat ng kulang sa negosyo. Kumbaga bumili ka ng mga asset. Yes po. Hindi ka naging magastos. Magastos pero yung gusto ko yung gastos na may balik. So after 15 years, ano na ipundar sa'yo? Nakabili kami ng sasakyan. Galing lang sa 200 pesos, Yes po. nakabili ka ng kotse? Hindi po siya kotse, parang sasakyan po para sa mga stocks namin. Pang negosyo pa rin? Yes po. Okay, ano pa? Nung first po naming sasakyan is na-scam po kami nun. Kasi second hand. Na-scam kayo? Yes po. Bakit? Parang sira na yun tapos Pinilit pang ibenta sa inyo? pinilit na ibenta. Tapos pagdating sa amin, sobrang excited ko kasi magkasasakyan na po kami. Tapos pala, hindi pala siya makaakyat. Nandun pa, nakasakay pa yung mga anak ko. Tapos nakahang kami sa Bundok. yes po, sa bundok. Sinasabi ko sa sarili ko, parang pangarapin ko na naman po yung bagong sasakyan na kaya niyang Umakyat. yes po. So yun, sunod-sunod po yung dumating yung mga sasakyan namin. Galing po siya sa mga events. Sa loob ng 15 years, ilang sasakyan ang napundar nyo? Mga bunggo kasi yun, sir. Ikatatlo yung na-scam sa amin. Para sa kaalaman ng mga nanonood, ang Bongo po is multicam. Yes po. Anong masasabi mo dun sa mga taong dumadaan sa dire-diretso at tuloy-tuloy na pagsubok at kamalasan ng buhay? Pasalamat kayo dahil naranasan niyo yung ganun. Gawin niyo yung inspirasyon, gawin niyo yung hangpatibay para maabot niyo yung mga pangarap ninyo dahil kung wala yun, wala kayong pagkukunan ng lakas. Alam mo, napansin ko sa'yo, Miss Mary Lou, ang tibay ng puso mo. Salamat po. Kumbaga kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, nananatili kang malakas. Sa palagay mo, bakit ka ganyan? May mga pangarap po ako. Gusto ko pong matulungan lahat ng mga nangangailangan ng tulong ko kasi nga po, ako po yung nag-break ng poverty line po namin sa pamilya. Jocelyn Pagodpod faced daunting challenges, including overwhelming debt that seemed insurmountable. However, fueled by her dedication and hard work, she persevered and discovered a business opportunity that changed her life. Through relentless effort and resilience, Jocelyn not only overcame her struggles, but also achieved remarkable success, turning her dreams into reality and inspiring others along the way. Nasa probinsya na po kasi kami noon. Yung trabaho ko po noon, pawala-wala rin po. Ano yung trabaho mo nun? Sa isang cooperative po, naging manager po ako. Pero na-dissolve din po siya. Nag-sales nga po ako yung sa pagbebenta ng kabaong. Nung natuto na ako magsabon, yun po yung pilit kong ginagalingan. Kaya lang po, sobrang hirap po ng raw materials dati sa Pangasinan. Dito pa po kasi kukunin sa Manila po eh. Yung tatay ko kasi noon, lagi niya sinasabi sa akin, manager ka pero wala ka namang pera. Naisip ko na kailangan kong magsumikap. Sabi niya sa akin, mula nang pagkabata ako, ang hirap ng buhay namin hanggang ngayon. Nakikita niya rin po kasi yung hirap ng buhay namin. Kasi sa probinsya po talaga, wala po talagang ganong kagandang opportunity. Ano ang oportunidad na meron kayo noon kung bakit nasabi mo na mahirap kayo? Si husband po kasi nagda-drive po siya. Ako po, maya't maya wala naman po akong trabaho dahil yung nanay at tatay ko po, inaalagaan ko rin po kasi sila dahil sakitin po sila. Saritan po silang ma-ospital. Sobrang hirap po. Nananalig na lang po ako sa Diyos na ang pangako niya po kasi, sumunod ka lang sa mga utos ko. Dadating at dadating ang biyaya para sa'yo. Dumating ba yung pagkakataon na halos wala kayong makain? Opo. Naghahati po yung mga anak ko sa isang Milo. 3 po silang maghahati-hati doon. Halos araw-araw kasi nasa ospital kami ng mag-asawa eh. Na-ospital po kasi yung tatay namin. Sabay-sabay ito. Yes po. Nanay ko po kasi na-stroke siya. Pabalik-balik na siya sa ospital na. Hindi lang po 30 times silang na ospital eh. Pinaka sobrang hirap. Bibigay po sa akin ng doktor yung bill namin sa ospital. Magkano? 10,000 po. Malaki na po yun sa amin. Wala kang 10,000 nun? Wala na po. Kasi mga unang ospital niya po, inutang pa namin yun. Gagawin mo ang lahat para lang sa mga mahal mo sa buhay. Mahirap po siya pero masaya po ako. Meron pong nangyari pa na kailangan ng tatay ko ng emergency gamot. Pero wala na po ako. Paano mo ito nalagpasan lahat? Sa tulong na rin ng Panginoong Diyos po. Yun po talaga yung lagi kong pinapanalangin na sana malagpasan ko po ito. Sobrang saya ko po na naalagaan ko po sila. Naibigay ko po sa kanila yon kahit sobrang hirap po. Paano mo naitawid yung mga pambayad sa ospital yung lahat? Actually, utang ko po yun lahat. Di ka nahihiya? Nahihiya po. Yung pinupuntahan ka po nila doon, tatawagan ka po nila maya't maya. Tapos wala po akong plano kung kailan ko po talaga siya mababayaran kasi wala naman po ako ini-expect na pambayad. Kasi hindi naman po ako mahagalaw. Hindi ko naman po magawa yung gusto ko. Noon lang po talagang nawala na yung mga magulang ko. Tsaka lang po ako nag-decide na babalik ako ng Maynila. Kahit 5 yung mga anak ko, iiwan ko sila para ulit bumawi. Maghanap ulit ng opportunity po. Pero ako lang
lang pong dala 500. Pero po, meron na po akong a-applyan noon, nung time na yon. At interview ko po yun. Sa awa naman po ng Diyos, nakapasa naman po ako. And then po, wala na po akong pagkain. Meron pong mga nag-i-invite na mga call center, pa-interview kayo, apply kayo, may libre kayong pagkain, pwede to. Sabi kong ganun, pa-interview nga ako para makakain ako. Nakapagtrabaho pa rin po ako dito sa Maynila ng 3 years. Pero dahil sabi ko nga po, marami po kaming utang sa probinsya, hindi rin po talaga sumasapat kasi nagbabayad pa kami ng utang. Nasa Maynila ka, iniwan mo yung mga anak mo, nakipagsapalaran ka, paano sila nabubuhay dun sa probinsya? Nagstay pa po si husband doon ng 1 month. Kubo lang po sa bahay din namin yun. After 1 month, sumunod po siya sa akin. Nag-apply din po siya ng driver dito. Iniwan po namin yung mga anak namin doon na 5. Dahil wala kayong pera. Yes, nung nagbakasyon na po sila sa school, kinuha na po namin sila dito sa Manila. Ang hirap talagang buhay sa probinsya, no? Mahirap po. Nandito yung opportunity. Paano kami makakabayad ng utang kung nandun pa rin kami at wala naman akong malinaw na direksyon kung paano ko talaga siya babayaran. Kaya nung nandito na kami, habang employed po, nagbabayad kami. Actually, yung ATM namin, hindi po namin yan nahawakan mula nung naisanla namin. Kasi nga po, renew lang po nag-renew. Isa pa po pala sa turning point ko yung sa probinsya po kasi, nag-conduct po ng parang survey po kung sino yung qualified for 4Ps. Na-qualify po kami, pinatawag po kami dun sa barangay namin, tapos pinakita yung listahan. Tapos, nabasa ko po yung family namin na naka-level po sa poorest of the poor. Hindi pwede. Sabi kong ganun. Nag-aaral naman ako. Bakit ako malalagay dito sa poorest of the poor? Kahit nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, pwede ka pa rin mahulog dun sa poorest of the poor. Opo. Ano ang ipinangako mo sa sarili mo nung napunta ka dito sa Maynila? Gagawin ko po yung lahat para makaahon kami. Kasi talaga pong utang namin lagpas tao. Magkano yung lagpas taong utang niyo dati? Mahigit 100,000 po yun. Malaki na po sa amin yun dati. Pero ngayon, yung 100,000, Naitutulong ko na po yun sa mga humihingi ng tulong sa akin. paano mo sinabi sa sarili mo na hindi ako poorest of the poor? Naging employed kami for 3 years pero hindi pa rin po kami nakakaahon eh. Yung bahay po na inupahan namin parang bahay lang po ng ibon. Sabi ko, may skill naman ako. Bakit di ko kaya itry dito? Tinry ko pong magtimpla ng isang timbang dishwashing liquid. Yung formulation ko po kung gugustuhin po ng mga pagbebentahan ko. Nagustuhan naman po nila. Pinayuhan po ako ng isang pastor namin. Meron ka namang skill, sabi niya ganun. Yun na lang yung gamitin mo. At least hawak mo pa yung oras mo. Try mong magnegosyo. Na-realize ko na, oo nga, kahit naman employed ako, mula noong dalaga pa ako employed ako, pero wala naman nangyayari sa buhay ko. So gumawa po ako ng dishwashing sa timba muna po. Bukod sa dishwashing liquid, ano pa yung mga produkto niyo? Meron pong fabric conditioner, detergent powder, detergent liquid, bleach, toilet bowl cleaner. Lahat yan DIY? Yes po. Uy, ang galing ha. Yan ba yung nakikita namin sa TikTok na nagte-trending? Yes po. Paano mo naisip yung ganyang klase na negosyo? Dati po kasi akong DOST trainer sa Pangasinan po. Bilang nanay po kasi, mahal po kasi talaga yung mga household products na binibili po sa paglalaba lang. And then meron po kasi nag-conduct ng training sa amin before na gumawa ng mga dishwashing, panlaba. So excited po ako para makatipid din po sa gamit namin sa bahay. Kaya lang po, medyo hindi po ako nasatisfied dun sa naturo sa akin. Nagkaroon po ako ng passion na parang mas gusto ko pa. Hindi naman po kasi talaga ako trainer before. In profession po, ako, marketing. Nag-search pa ako kung saan pa pwedeng mag-aral. Hindi po siya competitive sa market eh. Kasi unang-una yung quality niya po, hindi siya ganun kaganda. And then yung costing niya po, halos mas mataas pa dun sa branded. And then, ngayon, nakapag-come up ka into more cheaper price, tsaka mas mabilis gawin. Yes po. Inaral ko siya ng maigi. Hindi pa rin po talaga ako satisfied kasi lagi ko pong kino-compare sa mga branded yung gawa ko. Bakit yung ibang brand, tuyo yung powder nila? Bakit yung natutunan ko basa? Nagkaroon pa ng time na sinasangag ko pa yung powder. Baka ganito yung ginagawa nila. So hindi pa rin. Lalo pa po akong nagiging mas eager na matuto habang hindi ko po talaga nakukuha yung tamang formulation. Napapaniginipan ko pa siya. Ganun po ako naging passionate. Ang nagdala sa'yo sa napakagandang produkto is yung obsession mo na ma-perfect mo yung ginagawa Yes po. mo. Isa po yun talaga sa goal ko. Kasi paano ko siya mabibenta kung hindi naman ako satisfied sa gawa ko? Kapag ka gusto mo talagang umasenso sa buhay, kailangan excellent job, kailangan quality. Ano yung inspirasyon mo habang ginagawa mo ito? Kasi nandun po kami sa lugar na matao po eh. Tinignan ko po yun na parang strength po nung goal ko na etong mga tao na to magiging customer ko to in time. Nagtimpla po ako, nilako ko lang po yun sa palengke po. Di ba po sa palengke, merong legit na mga nag-uupa dyan. Nakisingit lang po ako dun sa harap nila. Naglatag lang po ako ng maliit po na kahoy na ganyan. Doon po nilagay yung mga bote ng dishwashing liquid ko. Marami pong
nakakagusto, marami pong bumabalik. Yung mga katabi ko po, inaalis po nila ako. Bawal na daw doon ng another magbebenta ulit aside sa kanila. Naghanap po ako ng pwesto. Doon naman po sa harap, may nag-invite po sa akin doon na kaibigan ko na, dito ka muna, yung kapatid ko naman close. Sabi niya ganun. Sige, dala ko lang po talaga nun yung trolley na maliit. Tapos may payong po ako. Hindi na po ako nahiya kasi ayun po yung alam kong pwede kong pagsimulan eh. Hindi ko na po inisip na nag-aral naman ako. Binaba mo na yung pride mo? Yes po. Hanggang sa ilang linggo po nun, wala na naman po akong pwesto. May nag-invite na naman po sa akin, dito ka na lang, 50 pesos a day. Pero gulayan po yung helera na yun eh. Tapos nilagyan ko po ng dishwashing. Nagreklamo yung likod ko sa admin ng palengke na hindi naman daw po ako allowed doon. Nung gusto mo na umahon sa buhay, lagi ka naman pinapalayas. Yes po. Hindi mo ba sinisi Diyos? Hindi po eh. Panatag po ako naghihintay sa pangako niya. Ang pangako niya po kasi sa Biblian sabi niya, sumunod ka lang at maghintay. Marami kasing tao na ganyan din yung iniisip nila pero hanggang ngayon hindi dumarating sa kanila yung tagumpay. Bakit? Sumusuko po sila eh. Sa sobrang tagal na po nilang naghihirap, dumadating po sa point na gagawa na sila ng masama. Bakit ikaw, ang tagal mong naghihirap pero hindi mo naisipang gumawa ng masama, hindi mo naisipang sumuko? Nanalig po ako sa magagawa niya. Kaya kahit pinaalis ako noon, umalis po ako. Nagkariton po ako yung mga dishwashing ko po. Pumupunta po ako sa mga karinderya, nag-aalok po ako. Tawagan niyo po ako kapag poubos na po yung dishwashing liquid po ninyo. Lahat po ng mga street doon sa amin, iniikot ko po yun para po mag-alok lang po. Grabe, lakas mo, no? Sobra po yung trauma ko sa hirap. Yun nga po yung mga anak ko nung nandito na sila sa Maynila. Sabi nung isa kong anak, Mama, buti pa dito. Lagi tayo nakakapag-juice. Kasi doon sa probinsya, nakakapag-juice lang tayo pag may nagpapatanim. Tapos, meron na daw pong cake sila pag nag-birthday sila. Paano naging mayaman ang isang bangketa vendor? Natuklasan ko po na may marketplace pala. Ginawa ko po siyang avenue dun sa mga products ko. Di ba po, nagtitimpla na ako. Pinost ko po doon. And then po naisip ko, trainer naman ako ng DOST before. Why not mag-offer ako ng training then magbabayad sila ng 1,000 per head. And then po, sa akin na rin sila bibili po ng materials. Hindi po ako nahiya kahit po yung bahay po namin, second floor po siya. Tapos doon po ako nagkakandak ng training. Kahit dalawa lang po yung ititrain ko kasi may goal nga po talaga ako. Nung nakapag-establish po ako ng isang formulation na mura lang, ang dami ko na pong naging reseller nung time na yon. Tapos halos lahat po sa marketplace, kit ko po yung nandoon. Pumutok yung produkto mo dahil sa social media. Yes po. Finally, ibinigay na sa'yo. Opo, hindi ko po talaga siya iniisip na isa po ako sa mga kapagbigay ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho o ng negosyo sa mga nawalan ng trabaho. Ano yung mga naipundar mo? 6 na sasakyan na po meron 6 na sasakyan? Yes po. Teka na, bangketa vendor ka dati ah. Yes. Poorest of the poorest ka. Yes po. Na-imagine mo ba magkakaroon ka 6 na kotse? Hindi po. Pangarap lang namin kahit karag-karag lang okay na sa amin eh. May bahay ka na? Opo. Saan ang bahay mo? Sa Araneta Village po. Milyon na kinikita mo. Yes po. Unti-unti nung pandemic, nabigyan mo ng hanap buhay, nagkaroon ka ng mga reseller, nagkaroon ka ng mga distributor. Opo, sa ngayon mga distributors na po ang tawag sa kanila. Ni sa guni-guni ba, naisip mo na magkakaganyan ang buhay mo? Hindi ko po siya naisip. Ngayon may planta ka na, meron kang 6 na sasakyan, may bahay ka na, nabibili mo ng lahat ng gusto mong bilhin. Yes po. Pag nag-shopping po kami, hindi na po namin tinitignan kung magkano yung presyo.